So yun, so isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. At as you can see mga farmers, ay nandito tayo ngayon sa taniman ng pipino. So yun, makikita nyo mga farmers dito, napakaraming bulaklak. Then sunod-sunod pa rin yung kanyang bunga. So, hanap tayo dito ng medyo malalaki mga farmers. Yun. So for now, ay nandito pa rin tayo ngayon sa Tural Baclan. At napakaswerte pa rin natin kasi sinamahan pa rin tayo ni Kuya Toto. Good morning. Good morning po. So tungo naman tayo ngayon sa management ng tawag dito, pipino. So ano po bang variety itong pipino natin, Kuya Toto? Ang gamit po namin yan is Mega CF1 ng East West Seeds. So East West Seeds pa rin. Maganda po ba yung bunga niya? So far okay naman po siya. Halos every 2 days nag-harvest naman po kami. Mga ganito kalaki. Maabutin naman po ng mga 80 to 100 kilos. Ito sa ganitong kalawak. Yes po. Mga ilang puno po kaya ito, Kuya Toto? Estimate nyo lang. Isang lata po kasi yung nilagay namin. Marami po kasing mortality kaya hindi na namin nabilang yung natira. Nagkamali lang po sa pag-fertilize kasi inaasa namin sa tauhan. Medyo dumami yung nilagay sa puno. Namatay yung ibang So medyo hindi na siya masyadong dikit-dikit pa yung dapat lang, one roller lang nilagay namin. Yan bali yung pagitan ng tanim. Yes po. Yung pagitan ng pirel. Medyo namatay yung iba. So okay. Tungo tayo sa pag-apply ng fertilizer dito sa sa pipino. Mahirap po ba itong alagaan, Kuya Toto? Hindi po. Bali ito nga po yung pinakamadaling alagaan kasi 1 month pa lang magbubunga na siya. Yun, yung pinakamadali. 1 month pa lang pera na. Yes po. Tanim lang tayo ng pipino mga farmers, 1 month pa lang pera na pala. So ROI agad, ROI hindi pa naman. Return of investment na ba? Hindi pa. Kung marami pong bunga, yung sa akin kasi nabawi agad sa isang harvest. Isang harvest lang, bawi na yung ginastos mo doon. Yes po. Depende po sa price ng sa presyo sa market. Yes po. Yung farm gate price na tinatawag natin. So tungo tayo, upo tayo dito. Okay, Toto. Pagkatanim, ano po ba ito, kay Toto? Direct seeded or transplanted? Direct seeding po ito. Bali trial and error lang naman po yung sa akin ito. Okay. First time ko pa lang naman magtanim ng pipino. Bali nagtagad po kami tapos nilagyan lang ng buto. So pagkatanim, bago pa ba natin tinanim, may nilagay pa tayong abono? Wala na? Wala na po. Wala na? Medyo mataba naman yung lupa dito banda. Puro siya, yung cow manure. So nilagay na lang po natin yung buto sa butas. So direct seeded talaga. Yes po. So pagka lagay ng buto, ilang days tayo nagabono? Mga after 5 days po na siya, lumabas na siya. Tapos nung nagdahon na siya ng mga 4 na dahon, doon na po nag-drench na po kami. So drenching talaga yung talaga namin yung days, depende po sa kasi sa laki at saka sa dami ng dahon niya. Okay, hindi kayo nakabase sa yes po. Sa araw na binibilang. So yung binabasehan nyo lang ay kung gano'n na karami yung dahon. Yes po. Okay. So after pagka-abono, ano po ba yung ginamit natin na abono? Bali dito po lang kami, nag-urea lang kami dito. Urea. Tinetry lang naman namin yung kung yung magandang abono. At saka wala pong stock nung mga Yara fertilizer sa store nung time na yun, kaya nag-urea na lang po muna kami. Okay. So after that, pagka-apply ng urea, next na fertilizer every 5 days. Every 5 days na. Yes po. Puro drenching pa rin. Puro drenching, pro urea lahat. Yes po. Urea lahat. So ilang days po ba ito bago mamulaklak? Mga maabot po siya ng mga 25 days nung namulaklak . So 1 month talaga maka-harvest ka na. Mga 1 month. Mabilis na lang siya pag namulaklak na siya, lumabas na yung mga maliliit na bunga. Bigla na lang po siya parang pag nabasa siya, halimbawa umulan, bigla na lang lumalaki yung mga bunga. Naging bunga na. Mga ilang days lang harvest ka na agad. Okay. Ito tayo kaya ito. So yun. Pagka bulaklak na siya, may ginamit pa ba kayong abono? Yung pag-start ng bulaklak? Pag start mo ng bulaklak, lang po kami complete. Yung complete fertilizer. 14 lang po. Oo. Yung generic na yung mga fertilizer. Yung minsan yung dito lang nabibili. Oo.
Pero nung ano na po siya, yung namumunga na, nag-ano na po ako, yung megatonic na po kami para Foliar nag-foliar na kayo. po kami para medyo tumibay kasi ang dami na pong bulaklak eh. Okay. Para iwas lagas kasi lakas ng ulan dito. So yun, medyo umukay naman yung bunga niya. Pa-harvest naman kami. So yun. Punta tayo naman Kuya Toto sa sa insekto. So far kasi mga farmers, wala naman akong nakita na sakit dito sa sa ating pinuntahan na pipino. So tanungin natin si Kuya Toto. Ano po bang yung kalimitan natin ng insekto nakita dito sa mga bugs naman po, mga black bugs. Black bugs. Yung kulay pula. Hindi naman masyadong yung insekto sa pipino. Sa naranasan ko, parang mild naman po siya. Sa katunayan nga po, isang beses lang namin na-spray to. Tsaka lanate lang din yung ginamit namin. Lanate lang rin yung ginamit nyo. So wala naman. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung harvest. Meron naman siyang butas pero hindi ganoon karami. Nasa 2% lang po yung niya, yung mga reject niya. Ilang beses na po ba nag-harvest ngayon kayo? Ano na po to, mga 2 harvest pa lang po. 2 harvest pa lang itong area. So as for now, sa 2 harvest, mga gaano karami yung harvest niyo ulit? Yung kahapon po nasa 100 kilos po eh. Ilang beses yung isang linggo? Every 2 days po yung harvest. Every 2 days, so 2, 4, mga 4 na harvest isang linggo? Mga ganun po. 3, 4, ganun. So okay na rin. Kikita ka po agad sa pipino kasi siya eh, yung mabilis lang siya bumunga. At saka yung lang po sa pipino, mabilis lang din siya mamatay. Hindi siya katulad ng ibang vegetables na maabot pa siya ng ilang months or year. Ito po kasi I think maximum of 10 harvest lang po. Okay. Medyo liliit na po yung bunga niya. Pero hindi po yun, alam ba pag nag-harvest kami ng 100 kilos, dodoble po yan eh. Halos doble or dumadagdag siya ng marami sa every harvest. Every harvest. So hindi lang pala yung basically hindi lang isang daan yung makukuha natin dito na harvest. So hopefully po. So depende rin sa depende rin sa management, depende rin sa pag-aalaga na Kuya Toto. So yun. Hopefully mga farmers ay may natutunan naman tayo dito sa dito sa pag-aalaga ng pipino. With the help of Kuya Toto. So Kuya Toto, maraming salamat sa po sa pagbisita dito sa farm namin. Maraming sa pag-share sa pag-share ng ideas. Actually Kuya Toto, makalaking tulong ito sa mga may plano rin. Yung mga iba kasi na viewers natin is OFW and then yung mga magre-retire. So may mga plano yung mga nagre-retire na go into farming rin. So malaking tulong ito sa kanila Kuya Toto. So maraming salamat sa pag-share ng ideas. So puli, makabisita ulit tayo sa susunod na araw. Pwede rin po bumisita kayo dun sa sa bundok. Doon po kasi yung talagang yung taniman ko. Okay. Bali dun po sa kabilang barangay. So sana po kayo dun. Okay, sige. Yung area. Sige. So mga farmers, abangan natin yung next natin na video dyan. Magbibideo ulit tayo, tuturuan ulit tayo ni Kuya Toto kung ano yung management nila dun sa kanilang taniman dun sa bandang bukid. So yun, hopefully ay napasaya ko na naman kayo at nag-enjoy kayo dito sa munting channel namin. And of course, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aming YouTube videos. At sa mga sa mga nabanggit namin dito na mga products, so ililink ko na lang sa description box. Maraming salamat po and magandang araw, happy farming po mga ka-farmers.